Amen. Yan. Alam niyo po, last night ay nag-graduate po yung ating mga CLDP students. Kaya kung meron po ritong nag-graduate po ng CLDP, congratulations po sa inyong lahat. At sana po ay magpatuloy pa kayo na lumalim sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, maganda po yung ating CLDP because tayo po yung natututo sa salita ng Panginoon. At kapag tayo po yung natuto sa salita ng Panginoon, gusto po natin na tayo ay magtiwala sa ating pong Panginoong Diyos. At alam niyo po, sa hapon na ito ay meron pong kinalaman sa salita ng Panginoon, sa pagsunod po natin dito ang ating pong ang mensahe ng Panginoon. And if you have your Bible with you, let us open it in Joshua chapter 3, verse 9 to 10. And it says, verse 9 says, So Joshua said to the children of Israel, Come here and hear the words of the Lord your God. And in verse 10, And Joshua said, By this you shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanites, and the Hittites, and the Hivites, and the Perizzites, and the Girgasites, and the Amorites, and the Jebusites. Yan. Ang dami pong sites, no? Pero ibig sabihin lang po noon, yun po yung mga kaaway ng Israel. So sabi ng Panginoon, He will, without fail, drive out before them their enemies. So tayo pong lahat ay sandaling manalangin at hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang patnubay sa hapon na ito. God, our Heavenly Father, once again we come before you, Lord. We are humbling ourselves before you, O God, and asking the presence of your Holy Spirit. Lord, we pray that may your Holy Spirit will be the one to give us wisdom, to teach us, O Lord. Panginoon, pagpalaan niyo nga po ang bawat isa at ang aming dalangin, Panginoon, sa aming pansamantalang paglisan sa iyong tahanan, Panginoong Diyos, kakausapin niyo po kami at pagpapalain niyo po kami, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, minsan pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, amen. So, ang mensahe po ng Panginoon sa hapon na ito ay pinamagatan ko pong moving forward in faith. Yan, moving forward in faith. Yan, sino po ba rito gusto niyang siya ay mag-move forward para sa Panginoon? Can I see the hands of those who would like to move forward? Amen. Sige po, isa pang palakpak sa Panginoon. Alam niyo po, sa atin pong binasa, actually po, ito pong ating pag-aaralan ay supposedly ay chapter 3 and chapter 4 ng Joshua, pero mahaba po yun. So, kumukuha lang po tayo ng mga mahahalagang talata o verses o passages in Joshua. So, at dito po sa ating binasa or in the book of Joshua, ay meron pong tatlong bagay na tinatawag pong yung pong requisites o yung kinakailangan for us, for the believer to move forward in faith. So yung una, kailangan daw po ay meron tayong, ibig sabihin, the word of faith. Kailangan po ay tayo po ay nakikinig. Kailangan po ang ating basihan ng ating pananampalataya ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. In fact, ito po ang sabi sa verse 10, at ito po ang sinasabi, God is talking to the Israelites through Joshua. And Joshua is telling them, this is how you will know the living God is among you, and that He will certainly drive out before you your enemies. Yan. I-simplify na lang po natin yung marami. Your enemies. So dito po ay the word of God is coming through them, through Joshua, and telling them that the living God is among them. Yan, pakikalabit nga po yung katulad sa mga kapatid, kasama mo ang Diyos. Yan, di ba? Do you believe that? The Lord or the living God. At alam niyo po, ang maganda po yung sinasabi niya, yung adjective. It is not just small God, it is not an ordinary God, but the living God, buhay
na Diyos. Kaya dapat po tayong lahat ay buhay sapagkat buhay ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At napakaganda po ng kanyang assurance. Dito po, di ba sabi, and that He will certainly drive out before them their enemies. Yun po ang salita ng Panginoong Diyos. And of course, it is up to them to believe. Because right then and there, ito po ay salita pa lamang. Ito po ay sinasabi ng ating Panginoong Diyos through Joshua. So, on the part of the Israelites, sila ba ay maniniwala? O sila ba ay hindi maniniwala? But you know, sa book po ni Joshua ay ito din po ang gustong mangyari ng ating Panginoon, that the Israelites will obey God. Sa mga sinasabi po, sa mga salita ng Diyos, ang gusto ng ating Panginoon ay sila po ay sumunod. And also, not only that, but also they have to sanctify they have to sanctify themselves. Ibig sabihin po, yung kanila pong sarili ay ilalayo po nila. Saan po? Sa mga Diyos-Diyosan, sa karumihan, sa kasalanan, sapagkat ito pong bagay na ito ang humahadlang para po ang isang mananampalataya, siya po ay sumunod sa ating Panginoong Diyos. So they have to purify themselves. They have to sanctify themselves and keep them away from the idol worship, from the small gods in their environment. Kaya ibig sabihin po nito, dapat po sila ay, sila po ay nananampalataya lamang sa ating Panginoong Diyos at wala nang iba. They have to sanctify themselves, they have to purify themselves sapagkat kailangan po spiritually, sila po ay malinis sa ating Panginoong Diyos. Yan, pakikalabit mo yung katabi mo, kapatid, yan. Naligo ka na ba? Malinis, di ba? Kailangan po tayo malinis, di ba? Yan. Amen? Pangalawa po, not only the Word of God, but most importantly is the walk of our faith. So kanina po ay na-mention po na iyon po salita lamang ng Panginoon, but the problem is, are they going to obey? Are they going to heed the Word of God? So dito po in chapter 3 verse 15, sabi po dito, and as those who bore the ark came to the Jordan, and the feet of the priests who bore the ark, kasi po yung mga priests ay buhat-buhat po nila yung ark of the covenant, at ang sabi po diyan ay the feet of the priests who bore the ark dipped the edge of the water, for the Jordan overflows all its banks during the whole time of harvest. Let me give you po a short background po regarding this passages na atin pong inaaral. Kasi po during this time, the Israelites, through the leadership of Joshua, they are about to cross the Jordan River. It is about time that they have to possess, to reclaim the promise of God, the promised land. Kasi po after 40 years of wandering in the desert, coming out from Egypt, going to the promised land, they wander 40 years in the desert, and now, nandito na po sila sa pinto. Papasok na po sila. They are about to enter the promised land. But before they can do that, they have to cross the Jordan River. At alam niyo po, during the time that they are about to cross, yun po yung sinasabi dyan, yun daw po ay time of harvest. And during the time of harvest, ang Jordan River daw po ay, ito po ay nag-overflow. Later on po, ipapakita ko po sa inyo sa illustration kung paano po yung sinasabi dito sa chapter 15. So, but then, it says there, for the Jordan overflows all its bank during the whole time of harvest. Kaya lamang po, ang nais po ng Panginoon sa kanila, sabi po dyan,
kailangan daw po yung priest ay na may buhat po ng Ark of the Covenant, ay kailangan daw po siya ay humakbang doon po sa gilid ng tubig. Yan. Kayo po ba ay matapang sa tubig sa ilog? Yan. Sino po ba rito ang hindi takot po sa ilog? Kasi po may mga tao ay takot po sa ilog, sa tubig. So yan po, it is overflowing. And then in verse 16, it says that the waters which came down from upstream stood still and rose in a heap very far away at Adam, the city that is beside Zaretan. So the waters that went down into the sea of Arabah, the salt sea, failed and cut off, and the people crossed over opposite Jericho. Yan po ay ibig sabihin, ito po yung ginawa ng ating Panginoon. When the priest bearing the ark stepped on the edge of the water, the river in the water of flowing along the river, ito po ay sabi po dyan, it stood still. Huminto. At ang nangyari po, sabi dyan ay, and rose in a heap very far away. So let's continue po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na illustration. Alam niyo po, ito po yung yan po yung mahahalagang lugar po dito po sa lugar ng Israel. Doon po sa pinakatuktok, yan po yung Mount Hermon. Yan po, pagkatapos po actually po yung Mount Hermon ay mataas po sila eh. Mga almost 2 kilometers po yung taas niya. At kapag po winter o taglamig, ayun po ay napupuno ng snow. At kapag natunaw po yung snow o kaya ay tag-ulan, yung kanya pong tubig na natunaw ay ibig sabihin siya po ay dadaloy. Saan po? Doon po sa Sea of Galilee. Parang isang basin po siya. At pag napuno na po yon, siya po ay patuloy na dadaloy, pababa, going to the Dead Sea. Yun po yung pangalan niya ngayon. But before, ito po ay Salt Sea or Sea of Arabah. At alam niyo po, yun daw pong layo po ng tinatakbo po ng Jordan River ay almost 251 kilometers. Yan, 251 kilometers. At kapag iyan po ay susukatin natin sa ating panahon, at ikukumpara, iyan daw po ay halos kasing layo from Dasmariñas going to Baguio City. Malayo, di po ba? Ganoon po kalayo yung tinatakbo noong tubig sa ilog po ng Jordan. And then, kapag po, ibig sabihin, harvest time, yun po yung time na ang ilog po ay, ibig sabihin, nag-o-overflow. Yan, yun pong kanyang, pag normal yung kanyang sitwasyon ay, sabi po, 28 meters lang po yung kanyang lapad. Almost dito po, parang ganyan po kalapad po siya. But, during harvest time, during rainy season, yan po, nagiging raw siya, ang lawak niya ay 1.6 kilometers. Kaya po imagine, wala pong isang taong matilo na tatawid po ng ilog po na yan, na siya po ay mabubuhay. But then, sabi po sa ating binasa, doon daw po sa lugar na Adam, o malapit po sa Adam, ay, yan daw po ay 29 kilometers away from Jericho. Kasi po yung Jericho, yun po yung kanilang unang tawag dito, pagtawid po nila, yun yung kanilang haharapin eh. So yun daw po ay 29 kilometers ang layo po doon sa Adam. At kung iyan po ikukumpara natin, ang layo po niyan ay parang from Dasmariñas hanggang po siya, Las Piñas. Ganun po kalayo. Alam niyo po, ang nangyari po, ayan po siya. Yun daw pong tubig na ibig sabihin na nag-o-overflow o mag-o-overflow doon sa ilog ay huminto. Siya po ay tumigil doon po sa lugar ng Adam at nung nangyari po yon ay ano po resulta. Yan, let me show you po, gusto ko pong ipakita sa inyo yung yung parang diagram po. Parang ito po yan eh. Para po siyang lalagyan. Yung pong Sea of Galilee ay yan po doon po siya. Dito po yung Dead Sea o yung Sea of Salt. At
ang ano po, ibig sabihin ay yun daw pong Dead Sea or Salt Sea ay mas mababa ng 204 meters. Ano po yun? Mataas po yun, di ba? Mababa ng 204 meters. Kaya po, pag natunaw po yung, o pag meron pong tubig na manggagaling po doon sa Hermon, going, dire-diretso po siya dito po sa Dead Sea o sa Sea of Araba. At kaya po, pag yun po ay, ibig sabihin, dumaloy, ganyan po magiging itsura niyan. Ibig sabihin, yung pong tubig ay rumalagasa from higher point going down to the lower point. Kaya, ibig sabihin, yung ilog ay magulo. It is raging. Kaya pag ikaw po ay tumawid sa ganyang sitwasyon, ay tatangayin ka po niyan. At pag ikaw ay tinangay niyan, ay magugulong-gulong ka hanggang ikaw ay madurog, at ikaw ay maging ano na lang po, maging buhangin, kasama ng buhangin. Because napakalakas po ng current na yan. From higher point, going down to the lower point. Kaya ngayon, pag sinabihan sila ng ating Panginoon na step at the edge of the water, yan kung ikaw po yung Israelites, ikaw ba ay tatawid? O ikaw ba ay uurong? Kasi pag binabasa po natin, parang, ay, ang dali lang, tatawid lang eh. Pero you know, that was the situation during those times. The water is raging. Siya po ay tumatakbo ng 200 hanggang 251 kilometers. At rumaragasa po siya. Kaya nga po ang tawag sa ilog na yan ay descender. Ibig sabihin from upstream, yung tinatawag na upstream, going down to the lowest point. So, when God through Joshua told them, cross, tanong po, madali po ba yun o mahirap? Mahirap, di po ba? But you know, nung ang high priest po na may buhat po ng tawag dito, ng ark, ay tumuntong at the edge of the water. Sabi po doon ay huminto. Huminto po at that point. Doon po sa may Adam. Yun daw pong tubig ay parang naging wall. At saka hindi na po siya tumuloy, going down to the Dead Sea or the Salt Sea. Kaya ano po nangyari? Yung pong lugar na yan ay naging dry ground. Kasi po kahit po yung tubig na natira po doon ay wala na pong dumadaloy. Kaya ibig sabihin, napaka-posible po na siya ay natuyo. And then, the Israelites were able to cross the river. Pero hindi po yan nangyari kung hindi po sumunod yung mga Israelites. Ang hinihintay lang po ng ating Panginoon ay one step of faith. At pag yung pong paanong high priest ay nadikit doon sa edge of the water, yan kaagad po ang nangyari. Why did it happen? Because the Israelites walked in faith. They step out in faith, and so the way is open. Kailangan lang po ay sila po ay sumunod sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yan, kaya pakitanong nga sa katabi nating kapatid, yan, sumusunod ka ba sa Diyos? Sabihin mo po, huwag matigas ang ulo. Alam niyo po, in the Bible, in the New Testament, ito po ang sabi. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano po sa Corinto. Sabi po in chapter 2, verse 5, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Sabi po ni Apostol Pablo, yung daw ating pananampalataya, ito daw po ay kailangan na hindi po sa karunungan ng mga tao sa mundo, kundi nasa kapangyarihan ng Diyos. And then also, in chapter 3, verse 19 to 20, sabi po dyan, for the wisdom of this world, ano po sabi? Is foolishness with God. For it is written, and again, the Lord knows the thoughts of the wise. Ano po yun? They are futile. Walang saysay.
Alam niyo po, nung panahon po kasi ni Apostol Pablo ay marami po siyang mga na-encounter po ng mga matatalinong tao, mga philosopher. At ito po yung na-share ko doon sa mga tinuturoan po nating LA. Marami po siyang nakaharap during his time. Mga matatalino, philosopher of this world. At alam niyo po, ang sabi po kasi ng mga nag-aaral po ng salita ng Panginoon, sabi po doon, philosophy is the human reaching up. Ito po yung talino ng tao. Philosophy is the human reaching up and try to understand the basic meaning of life. On the other hand, yun daw pong revelation is God reaching down and pick up where philosophy left off. Kaya mabuti na lamang po, di ba? Mabuti ang Panginoon kasi from heaven above, He allowed Jesus Christ, His Son, to reach down for us. Kaya tayo po ay nagkaroon po ng pagkakataon na makilala ang Panginoon at tayo po ay naligtas. Kaya purihin natin ang Panginoon kasi God reached down. Di po ba? God reached down. Siya na po yung umabot sa atin. Kaya naman po, pag ito po yung ating pagbabase, sabi po, the ceiling for philosophy is the ground of revelation. Ibig sabihin, yung pinakamataas na kayang abutin ng talino ng tao, lupa pa lamang yun pagdating po sa ating Panginoong Diyos. Sa kanyang revelation, sa kanya pong karunungan. The highest point, the ceiling of philosophy, the ceiling of the wisdom of men is just ground of revelation coming from the Lord our God. Kaya alam niyo po, nakakalungkot po na bagamat ito pong sinasabi po rito noon ni Apostol Pablo ay nung panahon nila. Pero alam niyo po, another background po. Kasi po, yun po kasi matatalinong tao noon, ito po ang turo nila. Sabi nila, knowledge is superior to virtue. Yun daw karunungan ay mas mataas sa virtue. Katunayan, sabi po nila, man does not need to be concerned about how he lives as long as he knows better. Yan. Yan po ba, kung ito po i-analyze natin, yan ba ay napapansin po natin sa panahon natin ngayon? Nangyayari po siya ngayon, di ba? Ang mga tao po ngayon ay wala po silang pakialam kung paano po sila mamuhay. So, evidently, yan po ay nangyayari sa atin. Kasi po, it talks about values eh. Yung pong values ng tao ay sumosobra ng bumaba. And another thing, sabi po nila, yung turo po ng mga tatalino noon na na-encounter po ni Apostol Pablo, sabi po, salvation is by knowledge. Ano po ibig sabihin yan? Man is saved by his knowledge, not grace, through faith. Pag matalino ka daw, sabi doon, pag matalino ka, pwede ka nang maligtas. Nako, pag ganoon po, paano naman tayo? Tayo po, hindi naman tayo nakapag-aral ng mataas, di po ba? Paano ka maliligtas? Pero yun po ang tinuturo po nila ng panahon nila. Man is saved by his knowledge, not grace, through faith. And then also, they are teaching that man is not dependent on God for knowledge. Wow, hindi ko na kailangan ng Diyos para ako ay tumalino. Di po ba? So, tanong po, iyan ba, ito pang dalawang katuruan noon ay ibig sabihin nangyayari ba ito at nakikita po natin sa ating paligid? Di po ba? It is still present with us today. People does not concern with how they live. At meron din po mga tao na parang di na nila kailangan ng Diyos. Di po ba? Alam niyo po, kung titingnan ko po itong dalawang bagay na ito ay napaka-evident po nila kapag tayo po ay, di ba, nung tayo po yung nag-aaral o yung magulang naghahanap ng school para sa ating anak. Kasi po, marami pong mga tao, they chose to be academically, di po ba, academically exposed sila doon.
Kaya pag may mga tao po naghahanap ng mapapasukang school, ang titingnan po kaagad nila, eto matatalino yung mga teacher dito, mahusay magturo. At magagaling magturo ng mga academics. Kaya po nangyayari ay yung values secondary. The Word of God is secondary. Kaya ang nasa isip po kanila ay knowledge is superior to virtue. Dapat po baligtad. Values is over knowledge. Because, sabi nga po ng salita ng Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of what? Wisdom. Values is over knowledge. Ngayon po kasi hindi. Knowledge is over values. Knowledge is superior to values. Kaya alam niyo po, somehow, tayo po ay, kahit po Kristiyano ngayon, ay very affected with this wrong teaching or false teaching during the time of the Apostle Paul. Kaya nga po, kung ngayon po, o kung nung panahon po ng mga Israelites, sinasabi ng ating Panginoong Diyos, cross, the river is raging. But they have to step out in faith. Now today, alam po natin yung sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita. Maraming bagay po yon sa desisyon natin sa buhay. Ano ba yung ating kukuhaning trabaho? Ano ba yung ating pag-aaralan? Are we obeying the Word of God? Or are we being influenced and obeying the wisdom of this world? The Israelites, they walk in faith. They cross the river. They cross over the raging waters. But for us today, siyempre pa, magtitingnan natin yung nangyayari sa paligid. Ang hirap sumunod sa Diyos. Kailangan ako ay makisama. The Israelites, they decided to walk in faith. How about you? How about us today? Pangatlo pong requisite, ito po yung witness of faith. So in verse 6 of chapter 4, it says, that this may be a sign among you when your children ask in time to come, saying, what do the stones mean to you? Verse 7, then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off, and these stones shall be for a memorial to the children of Israel forever. Yan po ang sinasabi po dyan. It talks about the witness of faith. Alam niyo po kasi pagtawid po nila, kasi po tumawid sila ng Jordan River, tuyo. At ang sabi po sa kanila, magdala kayo ng 12 stones. Bawat isang tribe po, yung isang representative po ng isang tribe ay magdadala po ng stone at yun po ay ilalagay po nila doon po sa gitna ng ilog. At ano po yung purpose nun? Yun po yung sinasabi rito. Na pag tinanong kayo ng mga anak ninyo, pagdating ng panahon, at nagtanong sila na, ano ibig sabihin yan? Ang sabi po ng ating Panginoon, iyan po, sabi, iyan ay magseserve na memorial to the children of Israel forever. For what? When you cross over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. Yun po daw ang magsisilbing memory or remembrance para po sa kanila. It will be a memorial to the children of Israel forever. Now in verse 9, so then Joshua set up 12 stones in the midst of the Jordan, in the place where the feet of the priests who bore the ark of the covenant stood, and they are there to this day. Alam niyo po, minsan, isipin mo, pag nandun naman yung bato, pag bumalik yung tubig, hindi na naman siya makikita eh. Di po ba? But then, iyan po ay pinagawa ng ating Panginoon. Kasi po,
ito po ay naglalarawan, first and foremost, yung pong pinagawa ng Diyos kay Joshua, ito po ay naglalarawan sa ating pong panahon na yung ating lumang pagkatao, yung ating lumang buhay, yan po ay maibao na, maiwasan na, talikuran na. And we have now to cross over and to live a new life. Sino pa ba rito yung may new life na in Christ? Meron pa ba tayong new life in Christ? Yan, mahina po di ba? Do you have a new life in Christ, mga kapatid? Yan, di ba? So ano po dapat natin gawin? We have to live our old life. Tama po ba yon? Kailangan ay iiwanan na po natin yung luma sapagkat meron na tayong bago. Kaya tingnan niyo po yung katabi niyo, titigan niyo po. Yan, bagong-bago po yan. Di ba? Kasi po, binigyan ng buhay yan, ng bagong buhay ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And those things serve as the witness of the faith of the Israelites. And they are there to this day. Alam niyo po, gusto ko pong magbigay po sa inyo ng testimony. Kasi po ako po, sa akin din po ay meron pong ginawang testimony o witness. Because of the faith na ito po ay, ibig sabihin, hindi naman faith na yon ay galing sa Panginoon. Ako po yung nagtiwala sa Panginoon at because of that faith ay talaga pong nagbigay po siya sa akin ng witness o something to remember that God, once in my life, ay pinakita niya po yung kanyang faithfulness. Ito po, yan. Kasi po, ito po yung na-share ko rin po doon sa LA na ako po yung nagtataka sapagkat, ayan po, in my life, ako po ay napili na minsan po na isa po sa mga outstanding civil engineer during that day po. Now, I would like to share this with you, hindi po para ipagmayabang, kundi po para ipakita po sa inyo na ang Diyos po ay ino-honor yung ating faithfulness din sa Kanya. Na kapag tayo po ay tumayo sa tama, sumunod po tayo sa salita ng Panginoon, God is so faithful. He will bless you. He will bless us. Hindi niya po pababayaan na pag tayo sumusunod sa Kanya, walang mangyayari. So ito po ay bunga po ng, tawag dito, ito po ay bunga ng isang, tawag dito yung, marami po akong nasagupa kasi noon, yung mga hinarap na, yung bang, kahit ikaw na lang yung gagawa ng tama, at parang lahat po sa paligid mo ay against you. Lahat po sila ay pare-pareho na ginagawa. Mali. Kasi po sa panahon natin, pag ginagawa po ng marami yung mali, nagiging tama. Kaya pag ikaw na lang yung nag-iisa, parang ayaw mo nang gumawa. Di ba? For example, sa office, lahat ng kasama mo ay nandadaya sa oras. Anong gagawin mo? Sa school, pag ang lahat ay nangongopya, ikaw na lang ang hindi. Anong gagawin mo? Di ba? Malakas po yung pressure. But, if you stand for what is right, if you step out and walk in faith, God will make a witness. Ito po yung binigay niya sa akin. Hindi ko nga po alam paano nangyari po yan eh. And then also, because of that, ayan, ako din po ay napromote sa trabaho hanggang lumaki po yung sweldo ko. At yan pong lahat na yan ay hindi po dahil ako'y magaling. It is because God is so faithful that when you walk in faith, God will give you a witness. Something that will make you remember that God is faithful when you obey His word and do the things that God wants you to do. He will bless you. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. All those things are witnesses. They were witnesses that God honors faith and works on behalf of those who trust Him. Kapag daw po tayo ay nanampalataya sa Diyos, nagtiwala sa Kanya, ino-honor po yun ng Panginoon eh. Hindi po pwedeng wala po siyang gagawin para sa atin. And also, the crossing of the Jordan River pictures the believer claiming the inheritance in Jesus Christ.
Alam niyo po, totoo, hindi po madaling magpaka-Kristiyano sa mundo. Totoo po yun. But, kapag daw po tayo ay isang hakbang lang, at nakita po lang Diyos yung hakbang na yan, just like the Jordan River, God will open the way. And He will help us and He will bless us. We can claim the inheritance that Jesus Christ has given us. Di ba may pangako po sa atin ng Diyos? Di po ba? Do you believe that? So, all we have to do is to step out in faith. Just one step. And God will do the rest. Alam niyo po, meron pong isang dati pong Prime Minister ng British, si Benjamin Disraeli. Sabi niya po, the world was never conquered by intrigue. It was conquered by ano po? By faith. Isang mataas na tao po, doon po sa lugar ng England, at nagsasabi po na the world, it was conquered by faith. Alam niyo po, minsan po sa aking pag-aaral ay nabasa ko po dito sa 1 John chapter 5. Verse 4 and 5. And it says, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Ano po yun? Your faith, our faith. Our faith is the victory that has overcome the world. Mga kapatid, meron po tayong faith. Binigay po sa atin yan ng Panginoon. All we have to do is to obey and make a step, a walk of faith. Bago po ako magtapos po, dito po sa mensahe ng Panginoon, mga kapatid, we have only two options to make in life. Dalawa lang po yun. Yung una, we can go backward in unbelief. Pwede naman natin sabihin sa Panginoon, Lord, ang hirap eh. Panginoon, ako na lang ang nag-iisang susunod sa iyo. Lahat po sila. We can do that. Go backward in unbelief. If you are not trusting God that He will help you, of course, ang pwede po natin gawin ay to step backward. Go backward. But, there is another option. We can move forward in faith. And the Lord, through Joshua, is telling us, ano po yung sabi niya? The living God is among you. And He will certainly, without fail, from before you, without fail, yung po mga kaaway natin o yung mga bagay na hadlang po sa atin, it is God who will take care of them. Ang kailangan lang po, we have to move forward in faith. Kapatid, sa hapon pong ito, dalawa po ang option mo. Go backward in unbelief and go forward in faith. And today, before we end this message, if you are saying, God, if you are deciding today, Lord, I will move forward in faith. Yung pong gustong siya ay mag-move forward in faith, kapatid, inaanyayahan kita na lumapit po tayo sa altar ng Panginoon. If you are saying, if you are praying, if you are deciding, Lord, I will move forward in faith. Just come to the altar of God. Habang umaawit po ang ating praise and worship team, and we will pray for you.